US President Joe Biden muling tiniyak ang panibagong tulong sa Ukraine. India, sinuspinde ang visa ng Canadian citizens dahil sa tumitinding diplomatic spat. At national election sa Pakistan, tuloy na sa Enero sa susunod na taon. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Muling nangako ang United States ng panibagong tulong sa Ukraine na gagamiting pangdepensa laban sa Russia. Kasunod yan ng pagbisita ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay US President Joe Biden sa White House sa Washington. Nagkaroon din ng closed-door meeting si Zelensky sa US Congress para hilingin ang tuloy-tuloy na military aid sa kanilang bansa. Ilang Republican kasi ang nagtatangka umanong harangin ito, lalo't malaki umano ang magiging epekto nito sa gobyerno ng US. Giit ni Zelensky, mahalaga ang military aid dahil matatalo sila sa laban kung wala silang matatanggap na tulong. Habang tumatagal, lalong numinipis ang tsansa na may matagpuan pang survivor sa nangyaring baha sa Libya. Kaya ang kaanak ng ilang mga nawawala, nanawagan na ng tulong sa mga eksperto para mapabilis ang search and retrieval operations. Samantala, nagpadala naman na ang Estados Unidos ng tulong sa Libya. Mahigit 4,000 ang nasawi sa Libya dahil sa matinding pagbaha. Sinuspindi muna ng India ang pag-i-issue ng visa para sa mga Canadian national. Dahil dyan, ang mga Canadian na walang visa ay hindi muna pwedeng bumiyahe roon. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ng India at Canada matapos banggitin ni Prime Minister Justin Trudeau na sangkot ang India sa pagpatay sa Canadian citizen at Sikh separatist na si Hardeep Singh Nijjar sa Vancouver noong Hunyo. Pinayuhan naman ng India ang kanilang mamamayan sa Canada na mag-ingat. Matapos maantala ng ilang buwan, tuloy-tuloy na ang national election sa Pakistan sa Enero sa susunod na taon. Sa kabila niyan, ayon sa Election Commission of Pakistan, kailangan muna nila ng mahabang oras para ayusin ang mga sakop ng kanilang bansa. Lalo't maraming nagbago sa census sa kanilang populasyon. Nakatakdang ilabas ang pinal na listahan nito sa November 30, habang isasagawa naman ang halalan sa huling linggo ng Enero ng 2024. Joy Salamatin para sa Bayan.